Makakasama nga po natin ang Assistant Secretary for Technical Services and Information Management Service ng DPWH na si Asek Mednier Malig. Ukol pa rin po dito sa issue ng pagre-retrofit nga po ng mahigit 21,000 public buildings para po sa paghahanda sa The Big One. Kausapin po natin, kasama na natin si Asek. Engineer Mednier, magandang umaga po. Magandang umaga po. Good morning po, ma'am. Thank you for being on the show. Ma'am, siguro para mas maintindihan lang po ng lahat, define muna natin. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng retrofitting? Ito na ulit, nagbabalik po. Asek Mednier Malig, magandang umaga po muli. Asek? Magandang umaga po. Yes po, Asek. So, yung sige po. Yung pong tanong nyo kanina regarding retrofitting, ito po yung upgrading or strengthening to current design standards po ng mga building. Okay po. So, ito pong gagawin natin base po sa pahayag nyo mismo na more than 21,000 public buildings na kailangan pong i-retrofit. Una, ma'am, may budget po ba tayo para dito? At ano pong posibleng mangyari kung hindi magkakaroon ng retrofitting? Kasi po yung mga buildings natin, di ba po pagka nag-i-inspection kami or nag-a-assess, sinecheck namin yung condition nila. So, nagbabase tayo sa taon, kung ano na yung condition ng building. So from there po, nalalaman na natin ano yung mga kailangang i-retrofit. Nung pang 2016 po, nag-start na po kaming mag-assess ng mga public buildings. So from there po, kaya po na-arrive po yung 21,816 public buildings. Nag-continue po yon hanggang sa kasalukuyan po. Nag-assess po kami nung 21,000. Okay po. Ganun po. Ito po bang 21,000 na ito, saan pong mga lugar ito? Marami po ba sa NCR or sa labas ng Metro Manila? And ulitin ko lang po, ma'am, do we have a budget para po dito sa retrofitting na gagawin? Dire-diretso naman po yung pagpopondo. Wala po nung na-determine na namin yung kailangan i-retrofit. Kasi po kailangan, nung dun sa 21,000, nakadetermine po kami ng 2,301 buildings. Tapos nag-detailed evaluation kami. From there, ang naging result po, 1,050 buildings po recommended for retrofitting. Okay, Tapos from there po, nag-start na pong mag-release ang budget po, ang department po ng pondo para po mag-start na yung retrofitting. So para malinaw lang, ma'am, doon sa 21,000, ang kailangan talagang agad i-retrofit ay 1,050, gaya po ng nasabi nyo. Yes po. Oo. And Yes po. yung iba, yung remaining, hindi pa kailangan ng retrofitting. Papaano po yan? At ito po bang 1,050, nagsimula na po bang retrofitting nito? Nag-start na po kami. Kailan po? Ang year po, 2018 to 2022, may mga natapos na po kami. And then from July 2022 to September 2023, may mga natapos din po. Ang total po nung January 2018 to June 2022, 105 po yun ang na-complete na namin na school building. Kung i-breakdown po natin yung 105, bali 88 po yung school buildings doon. 88 school buildings ang eskwelahan doon sa 105 na ang na-retrofit po Opo, yes ang po. na-retrofit. Yes po, ang tapos na po Tapos for retrofitting. Noong 2022 naman to 2023, may natapos na po kaming 17 school buildings. 17 school buildings, So ma'am. ang total po, Opo. ang total is 105. Sige, para malinaw na lang po siguro, ilan pa po ang dadaan sa retrofitting na school buildings sa ngayon na hindi pa tapos, ongoing at yung magsisimula pa lang po? Ang total kasi ng needing retrofitting is 951. Tapos, ang natapos naman po, tsaka may ongoing pa rin na 7, ang total naman is 498 na po. Saan kaya ang concentration po ng mga lugar na ito? Nag-concentrate po kami, nag-start yung assessment namin is Greater Metro Manila. That is NCR, Region 3, and Region 4A.
Pero dun sa mga for retrofitting namin o yung nagawa na namin, NCR po kami nag-concentrate. Yung malapit po sa West Valley Falls. Okay. Opo. Ma'am, ito pong mga school buildings na ito, mga kailan ito itinayo? Ito hong nandoon sa karamihan ng kinakailangan ma-retrofit. Anong mga taon to tinayo? Bali po yung ganito po yun, dun sa assessment, dun po ina-account kung kailan siya na-construct, kaya naging priority po siya. So, nako-consider po yun dun sa criteria ng selection. Opo. Yung tagal na po ng building, kumbaga, ano po, engineer, no? Opo. Okay. Opo. When you say retrofit... Go ahead. Maliban po dun sa taon ng kung anong materialis ang ginamit, yung mga kakaibang hugis, klase ng lupa, layo nito sa fault, at saka yung klase ng building. Yun po yung pagpa-prioritize base sa result po ng inspection. Opo. Usually po itong mga building na itong nasa Greater Manila area, ay mga building po na ilang palapag kaya? Lahat po yon. Na-cover po lahat yung school buildings within Metro Manila. So regardless ito po kung ano kung ilang floors ito, ma'am, ano po? Opo. Okay. Opo. And when you say retrofitting, how do you strengthen that? Engineering strategy po ninyo. Ano yan? Nagpo-poste kayo? Nagre-reinforce? Ano hong ginagawa nyo? Bali po yung dalawa po yung pwedeng mangyari. Pero yung pong increasing the capacity, ang way po is lakihan yung kasalukuyang kapasidad ng mga structural members. Paano po natin ito gagawin? Lakihan po yung mga dimension sa pamamagitan po ng concrete jacketing na tinatawag. Lakihan ang pundasyon. Tapos, sa materialis naman po, pwede pong mag-introduce ng bagong materialis like yung steel jacketing, carbon fiber wrapping, at saka po pagdating naman sa soil improvement, yung pong grouting, jet grouting po. Okay. And then yung pong sabi nga ni Chacha, yung budget po para dito, lagi hubang merong provision sa GAA sa mga taon na nagdaan at maging itong present budget natin for retrofitting of school buildings? Meron po. Mula po nung 2018 hanggang sa 2024, meron po yan. Ang naging total po is 2.7 billion po. And then sa 2025 po, meron naman pong 500 million. Okay. And then, ma'am, ito ho ay public school buildings po pa lamang. Meron ba hong separate po na assigned doon sa sa mga public buildings, government buildings and including bridges? Opo, kanina po yung sinabi kong mga numbers, school buildings. Pero doon po sa assessment, meron din pong na-cover na 5 health, hindi po, yung na-assess po is 351 health facilities po at saka 1,180 other government-owned buildings. Okay, that's nationwide, no? No po, Greater Metro Manila po. Only in Greater Manila area. So kasama po ba dito yung ating major health institutions like ito ho kasing Lung Center, mukhang bago-bago pa ito. Ito pong Philippine Heart Center, NKTI, PGH, kasama po? Opo, kasi po mga health facilities po 'yan. Opo. So nangyari na po yung retrofitting po sa mga strukturang ito. Ang mga na-retrofit naman po nasa 5 health facilities at saka 14 government-owned buildings po. Okay. Dito ho ang budget, separate ho ba ito? Itong budget na ito, separate po ba ito dito po sa school buildings sa ating GAA? Hindi po. Pag mag-release po sila, iisang budget yun. Tapos yung pong mga nagiging priority nga po natin, base sa mga na-assess, ang coverage po ng mga na-assess, school buildings, health facilities, other public buildings po.
Okay. Sige po. Kumusta po naman sa mga tulay, ma'am, at ang mga flyover? Meron din pong ginagawa ang departamento kasi may mga releases din po kami by region. Mm-mm. Nung 2021 po to 2025, may mga specific budget pong na-release sa bawat implementing offices namin. Mm-mm. So for Metro Manila po, may balita na nga po itong Guadalupe Bridge, di ho ba, ay subject for retrofitting. Na-retrofit na po itong flyover dyan sa may bandang East Avenue, right, at EDSA. Meron pa ho bang major bridge na subject for retrofitting kayo? Meron pong kasalukuyang ginagawa, maliban po dun sa locally funded. Mhm. Meron po tayong, yung pong mga natapos natin, may 2 pong natapos. Tapos may mga additional new bridges po tayo along Pasig River, Marikina River, at saka po Manggahan Floodway. Mhm. And yung nga pong kasalukuyang nire-repair, yung Guadalupe at saka Lambingan Bridges. Opo. Sige po. So kasi po yung Magallanes tapos na, 'di ba, yung interchange na alala natin, no? Nag-retrofit na po kayo doon, right? Opo. Sige. So salamat po na marami sa inyo, engineer, ha, dito po sa inyong informasyon kasi maganda rin nga po na malaman po ng ating mga kababayan ito pong ginagawa ng DPWH bilang bahagi pa rin po, hindi lang maintenance ito, kung hindi, paghahanda po kung sakasakali man na, well, wag sana mangyari, ito pong binabanggit na the big one. Salamat po, engineer. Maraming salamat din po. Thank you for your time and have a good weekend. Si Asek. Opo, ang pangalan niya si Asek Medmier Malig.